subukan mong mag-compute. Hindi ba't magagaling sa math ang mga Pilipino? Kung magkamali ka sa computation, tanggal ka agad. Napayuko na lamang si Hiraya at hindi sumagot. Malamig na pinukpok ni Rose ang may-ari ng supermarket na ito, ang counter ng cashier, at nagsalita. Halatang may bahid ng pangmamaliit ang kanyang boses. Ilang mga tao sa paligid ang palihim na nagtawanan. Sa kanilang paningin, isa lamang akong dayuhang babae na hindi marunong mag-Ingles at hindi rin marunong mag-compute. Ngunit wala akong sinabi. Patutunayan ko sa inyo kung sino ako. At doon nagsimula ang aking unang araw sa trabaho. Sa totoo lang, bata pa lang ako ay mahilig na ako sa mga numero. Habang ang ibang mga kaibigan ko ay naglalaro ng manika, ako naman ay laging nakaupong mag-isa sa isang sulok, nagsusulat ng mga numero sa aking kuwaderno. Ang pagtingin sa mga equation na automatikong gumagana sa aking isipan ay isang bagay na labis kong ikinatutuwa. Mayroon kang espesyal na koneksyon sa mga numero, anak. Siguradong magniningning ang talento mong iyan sa hinaharap, laging sinasabi sa akin ni Itay. Ngunit noong ako ay 12 taong gulang, ang aming maliit na karinderya na aming itinayo sa Maynila ay kinailangang isara dahil sa pagkalat ng sakit. Araw-araw, lungkot ang bumabalot sa mukha ni Itay. Kinailangan ni Inay na magtrabaho bilang isang part-timer sa isang convenience store upang matustusan ang aming pamilya. Lumaki ako na natutunang obserbahan ang ekspresyon ng mukha at kilos ng mga tao mula sa murang edad. Naaalala ko pa noong ako'y nasa 3 taon ng high school sa isang kilalang pampublikong paaralan, ako ang nangunguna sa aming klase. Ngunit nang tanungin ako ng aking guro kung saang universidad ko gustong pumasok, napangiti na lamang ako at hindi sumagot. Hindi dahil sa hindi ko alam kung saan ko gustong pumunta, kundi dahil alam kong walang sapat na pera ang aming pamilya para sa matrikula. Para saan pat pag-usapan ng mga pangarap kung sa huli masasayang lang ang laway. Nagsimula akong mag-isip, kung ang pagsisikap sa Pilipinas ay hindi makalilikha ng pagbabago, bakit hindi subukang pumunta sa isang lugar kung saan mayroong kahit kaunting espasyo para mabuhay? Maaring hindi paraiso ang Amerika, ngunit doon, pinapayagan akong magtrabaho, pinapayagan akong gamitin ang aking 2 kamay upang bumuo ng isang kinabukasan. Para sa akin, ito na lamang ang natitirang pagpipilian. Kahit na hindi ako tiyak sa aking Ingles at walang kakilala, sa mga numero mas may tiwala ako sa sarili kaysa kaninuman. Kaya mo bang mag-isa, anak? Hanggang sa huling sandali, nag-aalala pa rin si Inay. Ngunit ngumiti ako at sumagot, "Okay lang po, Nay. Babalik akong matagumpay." Sa unang araw ko sa Amerika, sa gitna ng malamig na hangin, nakasuot ako ng murang jacket, nanginginig sa harap ng isang supermarket. Sa salaming pinto, may isang papel na nakadikit. Hiring, cashier assistant. No experience necessary. Pagpasok ko, nakita ko ang isang babaeng puti, maayos na nakapusod ang buhok at nakahalukip-kip. Siya si Rose, ang may-ari ng tindahan. Ikaw ba ang bagong empleyado ngayon? Ano nga ulit ang pangalan mo? Hiraya po. Hiraya? Ang weird naman ng pangalan. Sige, Hira na lang ang itatawag ko sa'yo. Laging may matalim na tono sa dulo ng pananalita ni Rose, lalo na nang malaman niyang ako ay isang dayuhan. Ang kanyang paraan ng pagsasalita ay biglang nagbago. Tinanggap kita dahil sabi mo okay lang, kahit hindi ka magaling sa Ingles. Pero kapag nagkamali ka, tanggal ka agad, naiintindihan mo? Tumango ako. Kahit na magulo ang isip ko, sinubukan kong maging kalmado. Opo, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Buong araw akong nakatayo sa likod ng cash register, pinapanood ang pag-scan ng barcode. Mabilis na pinipindot ng cashier ang cash register, ngunit sa aking isipan, naisaulo ko na ang lahat ng presyo ng mga produkto at ang mga discount rates. Automatikong kinakalkula ng aking isipan ang kabuuang halaga, tulad ng isang laro ng numero noong bata pa ako. Nang gabing iyon, sa aking lumang apartment, kinuha ko ang litrato namin ni Itay. Tay, magsisikap din po ako ng husto dito. Isang maliit na boses ang umalingaw-ngaw sa silid. Sa labas ng bintana, tahimik na bumabagsak ang niebe. Anong ginagawa mo sa cash register? Dito ka dapat. Ang lugar na dinalhan ni Rose kay Hiraya ay ang stockroom, isang bodega sa loob ng supermarket. Ang luma at kumikislap na fluorescent na ilaw ay nagbibigay liwanag sa mga maalikabok na estante. Sa isang maliit na mesa, may isang lumang ledger na nag-iisa. Ayusin mo to isang beses sa isang araw. Kung may mawawalang gamit, responsibilidad mo. Iyon lang ang sinabi ni Rose at tumalikod na.
Naiwan akong mag-isa sa tahimik na lugar na iyon. Sa silid na walang bintana, ang amoy ng alikabok ay tumatagos sa aking ilong. Dahan-dahan akong bumuntong hininga at umupo sa harap ng mesa. Kung ito ang lugar ko, dito ako magsisimula. Mula sa unang araw, napakabigat na ng gawain. Walang heater sa stockroom. Kinailangan kong magbuhat ng mga kahon at magbilang ng mga produkto buong araw hanggang sa kumapal ang aking mga kamay. Ang ibang mga empleyado ay nagtatrabaho sa mainit na sales area. Ako lang ang nag-iisang nakikipaglaban sa alikabok sa malamig na bodega. Pagsapit ng tanghalian, ang ibang mga empleyado ay sama-samang pumupunta sa kainan. Ako naman ay nag-iisang nakaupo sa isang sulok sa likod ng counter, kinukuha ang baon na inihanda ko. Habang tahimik akong kumakain, may dumaan at nagtawanan. Bakit siya mag-isang kumakain? Siguro dahil hindi siya marunong mag-Ingles. Nang marinig iyon, ilang empleyado ang sumulyap sa akin, ngunit walang lumapit. Nagkunwari akong walang narinig, nagpatuloy lamang sa pagkain at nakayuko. Sa totoo lang, ang unang ilang araw ay napakahirap. Araw-araw, mag-isa akong kumakain ng tanghalian, mag-isang nagtatrabaho, walang kinakausap. Minsan, palihim akong umiiyak sa banyo. Ganito na lang ba palagi? Ano bang ginawa kong mali? Ngunit hindi nagtagal, bumangon akong muli. Naisip ko, sa halip na mag-aksaya ng oras sa pag-iisip ng mga ganitong bagay, mas mabuting gamitin ko ang oras sa pagpapabuti ng aking trabaho. Kaya't nagsimula akong mag-focus sa aking gawain. Sinimulan kong intindihin ang bawat produkto sa stockroom isa-isa. Nang simulan kong ayusin ang mga account sa gabi, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Barcode ng produkto, petsa ng pag-import, dami ng na-export. Maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga numero, ngunit may ilang bahagi na hindi tama. Kakaiba. Pumasok ang 30 piraso. Nakatala na naibenta ang 25 piraso, pero bakit isa na lang ang natitira ngayon? Sa una, akala ko ay nagkamali lang ako ng tingin. Ngunit nang suriin ko ito ng ilang araw, malinaw na may mali. Tila may isang taong sinasadyang baguhin ang mga numero. Hindi ako nag-imbestiga o nagsabi sa sinuman. Tahimik akong nagsimulang gumawa ng bagong ledger. Direktang isinaulo ang presyo ng bawat produkto, maging ang barcode at petsa ng pag-import. Naaalala ko ang lahat. Ang pag-iingat ng mga numero sa aking isipan ay mas tumpak. Naalala ko ang aking pagkabata. Noong naglalaro ako ng maliit na calculator na binili ni Itay. Naaalala ko pa ang sinabi ni Itay noon. Ang mga numero ay kaibigan mo, anak. Hindi sila kailanman magsisinungaling sa'yo. Lumipas ang isang araw, 2 araw. Mas mabilis at mas tumpak kong naayos ang data. Laging may lapis at kuwaderno sa aking kamay at ang pagkalkula sa aking isipan ay automatikong nagpapatuloy. Nakapagtataka, ang trabaho na dati napakahirap ay nagsimulang maging masaya. Ang pag-aayos ng magugulong numero at paghahanap ng mga maling bahagi ay parang pagbuo ng isang jigsaw puzzle. Pagkatapos ng isang linggo, naisaulo ko na ang lahat ng produkto sa stockroom. Pangalan ng produkto, barcode, presyo, dami ng karaniwang na export. Habang ang ibang mga empleyado ay gumagamit ng calculator, alam ko na ang sagot sa aking isipan. Isang araw, kailangan kong mag-overtime. Isang lalaking empleyado, matangkad at malaki ang katawan, ang nagbukas ng pinto ng stockroom. Nandito ka pa rin? Baliw ka na ba? Hindi naman tataas ang sahod mo, bakit ka pa nagsisipag? Nang marinig iyon, tahimik akong napangiti. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang ang ledger sa harap ko at sinabing parang sa sarili ko, hindi po kasi nagsisinungaling ang mga numero. Nagtaka ang empleyado, umiling at umalis. Nag-focus ulit ako sa ledger at mas marami akong nakita. Halimbawa, may ilang mga produkto na nakatala sa ledger bilang naibenta na, ngunit sa katotohanan ay nasa bodega pa rin at hindi nagagalaw. Sa kabilang banda, may mga produktong wala sa bodega ngunit nakatala sa ledger na mayroon. May isang taong sinasadyang pineke ang mga numero. Sigurado na ako, ngunit hindi pa rin ako nagmadali. Nagpasya akong mangalap pa ng karagdagang ebidensya. Gabi-gabi, nag-overtime ako. Masusing sinusuri ang mga account. Kasabay nito, nagsimula akong bumuo ng sarili kong sistema. Bukod sa opisyal na ledger, gumawa ako ng sarili kong ledger, ang tunay na bilang ng stock, ang mga detalye ng tunay na pagpasok at paglabas, at ang mga kahina-hinalang bahagi ay minarkahan ko ng hiwalay. Pagkalipas ng halos 1 buwan, mas naiintindihan ko na ang sistema ng stock ng supermarket kaysa kaninuman
mas mahusay kaysa sa ibang mga empleyado na basta-basta na lang ginagawa ang kanilang trabaho. Sa mga bahaging minadali nila, sinusuri ko ito ng detalyado. Isang araw, biglang pumasok si Rose sa stockroom. "Kamusta ang trabaho mo?" Inabot ko sa kanya ang ledger na inayos ko. Tiningnan ito ni Rose ng bahagya at sinabi na may walang emosyong mukha. Ipagpatuloy mo lang yan." Ngunit naramdaman ko ang isang bagay na kakaiba sa kanyang mga mata, na para bang hindi siya komportable sa sobrang detalyado kong pagtatrabaho. Nang gabing iyon, may isa pa akong natuklasang kakaiba. Ang ilang mga produktong may mataas na presyo ay sistematikong itinatala bilang nawawala. Sinasabing nawawala, ngunit ang pattern ay masyadong pare-pareho. Hindi ito nawawala. May isang taong sinasadyang kinukuha ito. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso na para bang nakatuklas ako ng isang malaking katiwalian. Ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng takot. Kung mahuli akong alam ko ito, ano ang mangyayari? Ngunit hindi ako tumigil. Nagsimula akong mangalap ng ebidensya ng maingat at mas tumpak. Gabi-gabi, nag-iisa akong nagtatrabaho sa stockroom, unti-unting nalalapit sa katotohanan. Walang pumapansin sa akin noon. Iniisip ng lahat na isa lang akong tahimik na dayuhang babae. Si Rose at ang ibang mga empleyado ay hindi pinapansin kung ano ang ginagawa ko. Ngunit alam ko, ang ginagawa ko ngayon ay napakahalaga at balang araw malalaman ang lahat ng katotohanan. Sa gitna ng alikabok na walang pumapansin, sinimulan ko ang sarili kong laban ng tahimik. Ang pagkalkula na para sa ilan ay isang katatawanan, ang mga account na para sa ilan ay ginagawa ng basta-basta. Sa mga puwang na iyon, gumagawa ako ng isang pagkakataon. At walang sinuman ang nakakaalam na ang tahimik na dalagang Pilipina na iyon ay lilikha ng isang malaking pagyanig sa supermarket na ito balang araw. Si Hiraya, na nakaupo sa stockroom, ay binubuklat ang ledger, bahagyang napapaisip. Bakit hindi tumutugma ang bilang na na-check ko kahapon? Sa una, akala niya ay kasalanan niya. Ngunit nang suriin niya ito ng ilang araw, paulit-ulit na lumitaw ang mga kakaibang numero. Ang bilang ng import ay nakasulat na 40 piraso. Ang bilang ng export ay nakasulat na 30 piraso, ngunit ang natitirang bilang ngayon ay 12 piraso. May mali. Hindi tama ang kalkulasyon. Sino ang nagkamali sa pagsulat? Binuksan ko muli ang ledger. Sinimulang ayusin ang mga item ayon sa petsa, isa-isang binuklat. Ang parehong pagkakamali ay paulit-ulit na nangyayari. Sa una, kinilabutan ako. Hindi ito isang pagkakamali. May isang taong sinasadyang ginagawa ito. Sa pagkakataong ito, sinubukan kong suriin ang ibang mga produkto. Isang kahon ng premium na sabong panlaba. Sa ledger, nakasulat na nag-import ng 40 piraso, nag-export ng 35 piraso, at natitira ang 5 piraso. Ngunit nang bilangin ko ito mismo sa bodega, isa na lang ang natitira. Saan napunta ang 4 na piraso? Nag-isip akong mabuti. Nalipat ba sa ibang bodega? O talagang naibenta na? Ngunit sa talaan ng export, nakasulat lang na 35 piraso ang lumabas. Ang ganitong bagay ay hindi nangyari sa loob lamang ng 1 o 2 araw. Sa buong linggo, nakahanap ako ng mga katulad na pagkakamali at kadalasan ay sa mga mamahaling produkto, mga pampaganda, food supplements, mga dekoryenteng kasangkapan, lahat ay may mataas na presyo. Ito ay talagang kakaiba, bulong ko sa sarili. Ngunit hindi ko sinabi sa sinuman, hindi pa ako sigurado. At higit sa lahat, ako ay isang dayuhan. Ang puntong ito ay nagpapahirap sa akin. Kung magtanong ako at magkamali, baka malagay ako sa alanganin. Pagsapit ng tanghalian, hindi ako umalis. Kinuha ko ang aking baon, kumain ng isang subo, at ibinalik ang aking tingin sa ledger. 2 babaeng empleyado ang tumingin sa akin mula sa malayo at nagbulungan. Mag-isa na naman siya. Laging ganyan. Ano kaya ang ginagawa niya? Ang weird niya, no? Narinig ko sila, ngunit wala akong reaksyon. Sanay na ako sa mga ganoong salita. Inilapag ko ang calculator at kinuha ang lapis. Kaya kong gawin ito kahit walang calculator. Dahil iyon ako. Sa totoo lang, hindi mahalaga sa akin kung ano ang sasabihin ng ibang mga empleyado. May mas mahalaga akong bagay na dapat gawin, at iyon ay ang paglutas sa misteryo ng mga kakaibang numero na ito. Ilang araw pa ang lumipas. Nagsimula akong makakita ng isang pattern. May mga produktong nawawala sa mga tiyak na oras at linggo. At sa mga panahong iyon, palaging may parehong empleyado na naka-duty. Hindi maaari.
Nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso. Mayroon bang sinasadyang nagnanakaw ng mga produkto? Ngunit wala pa ring tiyak na ebidensya. Haka-haka lamang ito, ngunit hindi ako sumuko. Gabi-gabi, nananatili ako hanggang gabi upang buklatin ang mga ledger. Matapos umuwi ang ibang mga empleyado, tahimik akong nagtatrabaho ng mag-isa. Isang gabi, may isa pa akong natuklasang kakaiba. Biglang nagbago ang presyo ng ilang mga item. Ang isang produkto na kahapon ay nagkakahalaga ng 125. Ngayon ay nakatala bilang 122. Nagbago ba ang presyo o may promo? Ngunit nang suriin ko ang price tag sa tindahan, 25 pa rin ito at walang anumang promo. Kung gayon, nagkamali lang ba sa pagsulat sa ledger? Ang ganitong bagay ay paulit-ulit na nangyayari. Sigurado na ako na hindi ito isang simpleng pagkakamali. May isang taong sinasadyang pineke ang mga numero. Isang araw, biglang pumasok si Rose sa stockroom. Kumusta ang trabaho mo nitong mga nakaraang araw? Inabot ko sa kanya ang inayos kong ledger, tulad ng dati. Ngunit hindi ko binanggit ang mga kakaibang bahagi. Sa tingin ko, hindi pa ito ang tamang oras. Tiningnan ito ni Rose ng bahagya at paalis na sana nang bigla siyang lumingon at sinabi sa akin, "Hindi ka ba nakikihalubilo sa ibang mga kasamahan mo? Bakit palagi kang mag-isa?" Nagtanong siya ng walang bigat, ngunit may bahid ng pagsubok sa kanyang boses. "Wala po." "Walang problema," maikli kong sagot, hindi hinahayaang may anumang emosyon na lumabas sa aking boses. Tila may gusto pang sabihin si Rose, ngunit tumingin siya sa ibang direksyon. Sa huli, wala siyang sinabi at umalis. Ang mahinang pagsara ng pinto ay nagpabigat sa hangin sa silid. Nang gabing iyon, mas gabi na akong umuwi. Nag-alala ako sa sinabi ni Rose. Masyado na ba akong kapansin-pansin? Ngunit hindi ko rin ito maaaring itigil. Masyado na akong maraming natuklasang kakaiba. Kung mayroong talagang katiwalian, hindi ko ito maaaring palampasin. Matagal nang tapos ang oras ng trabaho, ngunit nanatili pa rin ako sa stockroom. Sa makitid na silid na walang bintana, tanging ang tunog ng kumikislap na fluorescent na ilaw ang maririnig. Binuksan ko ang drawer ng mesa, kumuha ng isang bagong kuwaderno. Hanggang ngayon, ginagawa ko ang aking mga tala sa umiiral na ledger. Ngunit ngayon, sa tingin ko kailangan kong gumawa ng sarili kong talaan. Isinulat ko ang petsa ng araw na iyon sa unang pahina ng kuwaderno at sinimulang isulat ang lahat ng kakaibang bagay na nasuri ko ngayon, isa-isa. Pangalan ng produkto, orihinal na bilang, nakatalang bilang, pagkakaiba, walang nag-utos. Hindi ito isang bagay na hiningi ng sinuman. Gusto ko lang patunayan na hindi ako nagkakamali. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Malalim akong bumuntong hininga at tahimik na binuklat ang pahina ng kuwaderno. Sinimulang isulat ang lapis sa susunod na pahina. Mula ngayon, nagpasya akong itala ang lahat sa sarili kong paraan. Kahit anong sabihin ng iba, kahit nakakaiba ang tingin nila sa akin, okay lang. Naniniwala ako na balang araw, sasabihin ng mga numerong ito ang katotohanan. Ang dulo ng aking mga daliri na may hawak na lapis ay gumagalaw, lumilikha ng tunog habang dumadampi sa papel. Tanging ang tunog na iyon ang pumuno sa katahimikan sa stockroom. Sabado ng hapon, mas abala ang supermarket kaysa karaniwan. Puno ng mga pamilya na namimili para sa katapusan ng linggo. Ang mga cart ay puno ng mga produkto at mahaba ang pila sa mga cash register. Abala ang mga empleyado sa pag-scan ng mga barcode. Nang biglang, namatay ang screen ng isang makina. Isang nag-aalalang boses ng empleyado ang narinig mula sa unang counter. Pagkatapos, sunod-sunod na namatay ang iba pang mga counter. Ang mga screen ng cash register ay naging itim. Ang mga scanner ay tumigil sa paggana. Sa isang iglap, nagkagulo ang buong supermarket. Ano ba yan? Mahigit 20 minuto na akong naghihintay dito. Bakit ganito? Pwede bang magnegosyo ng ganito? Lalong lumakas ang boses ng mga customer. Nagsimulang magpanik ang mga empleyado. Ang ilang mga customer ay iniwan ang kanilang mga cart at umalis. Ang ilan ay sumisigaw, hinahanap ang may-ari. Si Rose, ang may-ari, ay tumakbo mula sa dulo ng pasilyo at sumigaw sa mga empleyado, "Nakontak nyo na ba ang tech team? Ano ang gagawin natin ngayon?" Lahat ay tahimik, walang makapagbigay ng solusyon. Lahat ng computer system ay bumagsak. Lahat ng platform ng trabaho ay huminto. Ang tech team ay nag-ulat na aabutin ng hindi bababa sa 1 oras bago ito maayos. Tila humaba ang oras, unti-unting kinakain ang pasensya at tiwala.
Naging matigas ang mukha ni Rose. Ang Sabado ng hapon ang pinakaabalang oras ng linggo. Nangyari pa ito. Nagsimulang magpakita ng pagkainis ang mga customer. Ang ilan ay nagsimula ng umuwi. Noon, si Hiraya, na tahimik na nag-aayos ng mga istante, ay tumingala. Ang mga cart na nakatambak sa harap ng mga cash register, ang mga customer na puno ng pagkainis. Pawis na pawis ang lahat ng empleyado. Tumingin ako sa paligid at mahinang nagsalita. Pwede ko po bang subukan? Sa una, tila hindi ako narinig ng may-ari. Kaya't inulit ko, pwede pong mano-mano ang pag-compute. Mas mabilis po akong mag-compute. Tiningnan ako ni Rose na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Nagloloko ka ba? Kung magkamali ka ngayon, kailangan mong managot. Tumango ako. Okay lang po, susubukan ko. Nagbulungan ang mga empleyado sa paligid. Ano ang magagawa niya? Paano siya mag-compute ng walang computer? Ngunit wala ng ibang paraan. Napipilitang tumango si Rose. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa cash register. Sa aking kamay, mayroon lamang isang kuwaderno at isang lapis. Walang scanner at patay ang screen. Isang walang laman na cash register. Ang unang customer ay nagtulak ng isang cart na puno ng mga produkto. Talaga bang mano-mano mong kakalkulahin lahat ng ito? Puno ng pagdududa ang boses ng customer. Tahimik akong tumango at sinimulang kunin ang mga produkto isa-isa, tinitingnan ang mga price tag. 2 bote ng orange juice, 3.25 bawat isa. Cereal, 4.99. Shampoo, 5.69, may 15% na bawas. Bahagya akong yumuko, mabilis na nag-compute sa aking isipan. Ang aking mga kamay ay hindi tumitigil sa paggalaw. Ang aking mga mata ay mabilis na tumitingin sa mga produkto at mga price tag. $15.36 po. Ang mga customer sa likod ay tila napahinto sa paghinga sandali. Binabasag ang katahimikan. Ang susunod na customer ay ngumiti ng malaki at lumapit. Kinuha ng unang customer ang kanyang wallet na may halong pagtataka. Tama ba talaga ito? Walang calculator. Bakit ang bilis? Tahimik akong ngumiti. Tama po. Kasama na po ang discount. Ang mga taong nakapaligid ay nagbulungan. Ginawa niya nga. Posible ba yon? Dumating ang pangalawang customer. Sa pagkakataong ito, mas marami siyang produkto. Mga gulay, prutas, at frozen food. Kalmado pa rin ako. Sa sandaling makita ko ang produkto, automatikong lumalabas sa aking isipan ang presyo at dami. 3 pipino, 1.5 kilogram ng saging, isang isda. Ang lahat ng pagkalkula ay nangyayari ng sabay-sabay sa aking isipan. $34 at 67 sentimo po. Tama na naman. Napabuntong hininga ang customer, nagbayad at umalis. Ganoon din sa pangatlo at pang-apat na customer. Lalong bumilis ang aking pagkalkula. Ngayon, sa sandaling makita ko ang produkto, lumalabas na agad ang presyo sa aking isipan. Ang mga komplikadong discount ay agad kong nakakalkula. Nagsimulang magbago ang tingin ng mga tao sa akin. Sobrang galing ng babaeng yan. Sigurado ka bang hindi siya gumagamit ng computer? Ang bilis niyang mag-compute halos hindi na normal. Sa una, ang tingin nila ay puno ng pagdududa. Ngunit ngayon ay naging paghanga. Si Rose, ang may-ari, kahit na nakahalukip-kip pa rin, ay nakatutok sa akin. Ang aking mga kamay ay hindi tumitigil. Isang produkto, isang presyo ang lumalabas. I-multiply sa dami, isulat ang kabuuan, ilapat ang discount, idagdag ang buwis. Para akong may computer sa aking isipan. Ang ikalimang customer ay partikular na komplikado. Mayroon siyang maraming discount coupon at marami ring mga produktong nakasale. Isang sitwasyon na hindi magagawa ng ibang mga empleyado kung walang computer. Ngunit kalmado pa rin ako. Isa-isang sinuri ang mga coupon. Kinakalkula ang buwis na may iba't ibang discount rates. Hindi ako nalito. $67 at 23 sentimo po. Humingi ng resibo ang customer na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Inabot ko sa kanya ang mano-manong kalkulasyon. Lahat ng item ay nakasulat ng tama. Ngayon, ang kapaligiran sa supermarket ay lubos na nagbago. Ang mga tao ay nagsimulang sadyang pumila sa aking counter upang mapanood ang aking pagkalkula. Ang galing mo talaga. Sana ganyan din kagaling sa math ang anak ko. Narinig ko ang mga papuri mula sa lahat ng dako. Nahiya ako at natuwa. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong tinatanggap ako ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, lalong bumilis ang aking pagkalkula. Ngayon, sa simpleng pagtingin lang sa produkto,
lumalabas na ang presyo. Ang mga komplikadong pagkalkula ay natatapos sa isang iglap, mas mabilis at mas tumpak kaysa sa ibang mga empleyado. Nang hapong iyon, 12 ng mga transaksyon ang aking naproseso. Ang pila sa aking counter ay lalong humaba. Ang mga tao ay hindi na lang pumupunta para mamili, kundi para na ring mapanood ang aking kahanga-hangang kakayahan sa pagkalkula. Nang bumalik sa normal ang computer system, ang mga tao ay patuloy pa ring pumipila sa aking counter. Ang ibang mga counter ay nagsimula ng gumana muli, ngunit ang pila sa akin ay hindi nabawasan. Akala ko hindi nagsisinungaling ang mga numero. Hindi ako nagkamali. Nagsimula nang makita ng mga tao. Buong araw akong nagtrabaho sa cash register. Kahit na masakit ang aking mga kamay, ang aking puso ay magaan. Sa unang pagkakataon, naipakita ko ng buo ang aking kakayahan. Pagsapit ng oras ng uwian, lumapit si Rose, ang may-ari. Iba na ang kanyang ekspresyon. Pagod ka na siguro ngayong araw. Kahit na maikli lang ang kanyang sinabi. Para sa akin, malaki ang kahulugan nito. Sa wakas, naramdaman kong nagsisimula na akong tanggapin. Ngayon, ang kapaligiran sa supermarket ay lubos na nagbago. Nawala ang mga panunuya at pagwawalang bahala kay Hiraya. Napalitan ito ng mga tingin ng paggalang at paghanga. Matapos ang insidente sa cash register, naging usap-usapan sa buong supermarket. Totoo ba raw na ang Pilipinang iyon ay nag-compute gamit lang ang kanyang mga mata? Hindi ba't parang sa pelikula lang yon? Kahit na may mga usap-usapan sa mga empleyado, nagpatuloy pa rin ako sa pag-aayos ng bodega tulad ng dati. Ang may-ari ay hindi man lang nagpasalamat. Ang ilang mga empleyado ay lalo pang nainggit sa akin. Hoy, mukhang sikat ka na sa taas ngayon ah. Huwag kang maghanap ng gulo. Ang mahinang tawanan at malamig na tingin ay tumatama sa aking likuran. Ngunit nagkunwari akong walang alam at kinuha muli ang scanner. Okay lang, dati pa namang ganito, bulong ko sa sarili. Sa totoo lang, palihim akong umasa na ang kakayahang ipinakita ko noong araw na iyon ay kikilalanin. Na kahit papaano, mag-iiba ang tingin sa akin ng aking mga kasamahan, ngunit iba ang katotohanan. Ang ilang mga empleyado ay lalo pang hindi nagustuhan ang aking pagiging kapansine-pansin, lalo na ang isang lalaking empleyado na nagngangalang Mark. Sa tuwing dadaan ako, tinitingnan niya ako na may hindi magandang tingin na para bang ako ay isang banta sa kanyang posisyon. Ngunit hindi ako sumuko. Nag-focus ako sa kung ano lamang ang magagawa ko. Ang bilang ng bawat produkto, ang petsa ng pag-import, ang bilis ng pagbebenta, lahat ng data ay muling inayos gamit ang aking mga kamay. Iyon ang aking ugali at ang tanging paraan upang patunayan ang aking sarili. Tuwing umaga, 7, darating ako bago ang ibang mga empleyado upang ayusin ang stockroom. Pinupunasan ang alikabok sa mga estante, sinusuri ang mga account ng nakaraang araw. Kahit walang nag-uutos, para sa akin, ito ay parang isang ritual. Magsimula na naman. Isang Lunes ng umaga, may natuklasan na akong kakaiba. Isang kahon ng branded na pabango ang nawawala sa ledger. Sa totoo lang, na-import ito noong nakaraang Biyernes, ngunit walang tala sa ledger. Wala ring tala ng pagbebenta. Hindi ito isang pagkakamali. Bahagyang bumilis ang tibok ng aking puso. Naalala ko ang isang katulad na insidente ilang araw na ang nakalipas. Noon, akala ko ay nagkamali lang ako ng pag-unawa, kaya't pinalampas ko ito. Ngunit ngayon, sigurado na ako. Agad akong kumuha ng isang blankong papel at panulat. Itinala ang pag-import, ang price tag, ang bilang ng stock. Maging ang oras ng pagbebenta ay dahan-dahan kong sinuri isa-isa. Sa una, akala ko ay pagkakamali lang sa pagtatala. Ngunit nang tingnan ko ng mabuti, hindi pala. Mayroong aktwal na stock, ngunit wala sa ledger. Hindi ito isang bagay na naibenta. Ito ay isang produkto na nawawala sa kung saan. At hindi lang 1 o 2 piraso. Sa nakalipas na buwan, ang ganitong bagay ay nangyari ng hindi bababa sa 5 beses at kadalasan ay sa mga mamahaling produkto. Nagsimula akong magsuri ng karagdagang data. Sa proseso, natuklasan ko ang ilang mga pagkakatugma. Ang ilang mga uri ng produkto ay may paulit-ulit na pagkakamali. Madalas itong nangyayari sa mga tiyak na oras at madalas nakasabay ng mga katulad na pagkawala ng data. At ang pinakamahalaga, ang mga panahong ito ay madalas nakasabay ng shift ni Mark. Siya ang pangunahing susi na paulit-ulit na lumalabas. Si Mark ay isang matagal ng empleyado na 3 taon nang nagtatrabaho sa supermarket na ito.
Ang ibang mga empleyado ay nagtitiwala at sumusunod sa kanya. Madalas din siyang binibigyan ng mahahalagang gawain ng may-ari. Ngunit mula sa pattern na aking natuklasan, ang mga kakaibang bagay ay madalas na nangyayari kapag si Mark ay nasa night shift. Hindi maaari. Si Mark, hindi ako makapaniwala. Kahit na hindi maganda ang pakikitungo sa akin ni Mark, hindi ko inakala na siya ay isang magnanakaw. Ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. Masyadong malinaw ang pattern. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Madalas umuulan na para bang walang gustong sabihin, ngunit lalo nitong pinatahimik ang buong gabi. Ang ilaw mula sa kalye ay tumatagos sa kurtina, tumatama sa aking kuwaderno. Ang mga talaang iyon, ang mga pagdududang iyon, ay tila bumubulong sa akin. Nagkakamali ba ako? Kung walang basehan ang aking mga hinala, kung wala siyang ginagawang masama, ano ang ginagawa ko? Ang ganitong mga pag-iisip ay umiikot sa aking isipan. Ngunit hindi ko rin maaaring baliwalain ang katotohanang sinasabi ng mga numero dahil hindi nagsisinungaling ang mga numero. Mula kinabukasan, nagsimula akong maging mas maingat. Upang hindi ako paghinalaan ng sinuman, kumilos ako na parang normal. Kasabay nito, nagsimula akong mangalap ng ebidensya. Una, sinuri ko ang mga talaan ng stock sa nakalipas na 3 buwan. Ikinumpara ang opisyal na talaan sa computer sa aktwal na stock. Hinanap ang mga pagkakaiba. Nakakagulat, ang kabuuang halaga ng mga nawawalang produkto ay napakataas. Hindi bababa sa 500 bawat buwan at minsan ay umaabot pa sa 5,800. Itinala ko ang lahat sa isang maliit na kuwaderno. Petsa, oras, pangalan ng produkto, bilang ng nawawala, empleyadong responsable, inayos ng detalyado, walang pinalampas. Pagkatapos ng 1 linggo, lalong naging malinaw ang mga pahiwatig. Ang mga anomalya ay madalas na nangyayari sa mga araw na si Mark ay nasa night shift, lalo na sa gabi bago ang katapusan ng linggo. Siguro para maibenta agad sa katapusan ng linggo, ang lahat ng piraso ng jigsaw puzzle ay tila nagkakatugma. Malamang na si Mark ay nagnanakaw ng mga produkto upang ibenta ng personal, ngunit ang problemang ito. Kahit gaano pa ako kasigurado, isa lang akong dayuhan, isang pansamantalang empleyado. Si Mark ay isang matagal ng empleyado na may 3 taong karanasan na pinagkakatiwalaan ng may-ari. Sino ang maniniwala sa aking mga salita? Dahil doon, nagpasya ako. Sa ngayon, hindi muna ako magsasalita. Ngunit mangangalap ako ng tiyak na ebidensya. Maghihintay ako hanggang sa tamang oras. Gabi-gabi, nananatili ako hanggang gabi upang ayusin ang data. Mga kopya ng ledger, mga larawan ng barcode ng produkto, mga detalye ng pagpasok at paglabas ayon sa oras. Araw-araw, ang mga ebidensyang nakalap ko ay parang isang jigsaw puzzle na nabubuo. Isang araw, tiningnan ako ni Mark na may mapaghinalang tingin. Madalas kang mag-overtime nitong mga nakaraang araw Marami po kasing kailangang ayusin. Sagot ko sa pinakanatural na paraan. Ngunit ang puso ko ay kumakabog. Nahuli na ba ako? May napansin na ba si Mark? Nang gabing iyon, mas maaga akong umuwi. Kung mananatili ako ng matagal, baka paghinalaan ako. Ngunit kahit nakauwi na, hindi pa rin ako makatulog. Ang aking isipan ay puno ng mga numero. Ang bilang ng mga nawawalang produkto, ang mga petsa, ang mga oras. Lahat ay tumuturo kay Mark. Ano ang gagawin ko ngayon? Tumingin ako sa labas ng bintana. Balang araw, darating ang oras na kailangan kong sabihin ang katotohanan. Para sa oras na iyon, sa ngayon, ang magagawa ko lang ay tahimik na maghanda. Pagkalipas ng 1 linggo, may bago akong natuklasan. Nakita ko kung saan napupunta ang mga produktong kinuha ni Mark. Nagkataong nakita ko ang likod ng kotse ni Mark, may mga produkto ng supermarket sa loob, at ito ay mga produktong kamakailan lang nawala sa ledger. Ngayon, sigurado na ako. Mabilis na tumibok ang aking puso. Sa wakas, nakahanap ako ng isang mahalagang ebidensya. Ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng takot. Ngayon na ang oras para pumili. Nang gabing iyon, muli kong inayos ang lahat ng data na nakalap ko hanggang ngayon. Gumawa ng isang kumpletong listahan ng ebidensya, handang isumite anumang oras, ang huling desisyon. Sa susunod na linggo, sasabihin ko ang lahat ng ito sa may-ari. Hindi na ito maaaring patagalin pa. Isinara ko ang kuwaderno at malalim na bumuntong hininga. Ngayon na ang tunay na simula. Hanggang ngayon, palihim lang akong nagmamasid. Ngayon na ang oras para harapin ito ng direkta.
Tay, tama po ba ang ginagawa ko? Mahina akong bulong. Naghanda para sa kinabukasan. Naghanda upang sabihin sa mundo ang katotohanang sinasabi ng mga numero. Tuwing umaga pagdating ko sa trabaho, ang unang ginagawa ko ay buksan ang pinto ng bodega sa tabi ng cash register. Ang mga ledger na nilalagpasan lang ng iba, ngayon ay naging larangan ng aking digmaan. Ang mga numero sa delivery slip, ang mga petsa na nakasulat sa mga karton, ang oras na inilagay sa mga istante. Lahat ng impormasyon ay nasa aking mga kamay, iginuguhit sa aking isipan. Sa nakalipas na 2 linggo, gabi-gabi akong nagpupuyat upang ayusin ang mga datos. Matapos umuwi ang ibang mga empleyado sa tahimik na stockroom, oras na para sa aking solong trabaho. Minsan, nakakaramdam ako ng pagod, ngunit hindi ako maaaring sumuko. 1 araw, 2 araw, 3 araw, at sa wakas, ang lahat ng piraso ng jigsaw puzzle ay nabuo. Dahan-dahan kong inilatag ang ledger na aking isinulat. Ginamit ang isang highlighter upang markahan ang mga paulit-ulit na hindi normal na mga entry. Sa ibaba, may salitang, nawawala na paulit-ulit na nakasulat. Isang ulat na may kabuuang 15 pahina. Ang estado ng stock ayon sa petsa, ang mga detalye ng kahina-hinalang mga transaksyon at ang pagsusuri ng mga pattern. Ito ang resulta ng pagbuhos ko ng lahat ng aking kakayahan sa pagkalkula. Sa ganito, siguradong may titingin na sa akin. Nag-alinlangan ako sandali. Pagkatapos ay nagpasya na puntahan ang deputy manager ng supermarket na nagngangalang Tom. Madalas siyang naglalakad sa tindahan na may walang emosyong mukha, tahimik na ginagawa ang kanyang trabaho. Ngunit kahit papaano, mukha siyang patas. Ngunit hindi ito madali. Mahirap makahanap ng pagkakataon na makalapit kay Tom. Palagi siyang mukhang abala at ako ay isang pansamantalang empleyado lamang. Matapos ang ilang araw na pag-aabang, sa wakas ay dumating ang pagkakataon. Malapit nang matapos ang oras ng tanghalian, nakita kong nag-iisa si Tom sa opisina. Kumuha ako ng kaunting lakas ng loob at kumatok sa pinto. Maaari po ba akong humingi ng kaunting oras? Lumingon sa akin si Tom. Anong kailangan mo? Dahan-dahan kong inilapag ang mga dokumento sa mesa. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay, ngunit sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses. Ito po ay mga detalye ng transaksyon at stock na aking inihanda. Sa mga nakaraang linggo, may mga sunod-sunod na kakaibang pangyayari. Sa tingin ko po ay makakatulong ito sa supermarket. Sa una, nagpakita si Tom ng ekspresyon na may halong pag-aalinlangan. Bakit kailangang gumawa ng bagong ledger ang isang empleyado? Ngunit nang buklatin niya ang unang pahina, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang makita niya ang 2 at 3 pahina, lalo pang naging seryoso ang kanyang mga mata. Ikaw ba ang nag-ipon ng lahat ng ito? Opo. Sinuri, at inihanda ko po ito gabi-gabi. Itinuro ni Tom ang ledger. Ang mga entry na ito ay tumpak na magkatugma, ang paulit-ulit na pattern ng pagkawala dito, at hindi ito isang pagkakataon. Pinigilan ko ang aking hininga, naghihintay sa kanyang reaksyon. Nag-isip si Tom sandali, pagkatapos ay tumango. Lalo na ang bahaging ito, ang mga talaan sa mga oras na si Mark ang responsable. Masyadong sistematiko ang problema. Mabilis na tumibok ang aking puso. Sa wakas, may kumilala sa aking natuklasan. Sa tingin ko rin po, ang bahaging iyon ang pinakakahina-hinala. Masyadong malinaw ang pattern. Tiningnan ni Tom ang data ng detalyado sa loob ng ilang minuto, pagkatapos ay tumingala sa akin. Ang ulat na ito, masyadong sayang kung ako lang ang titingin. Kailangang makita ito ng may-ari. Dahil ito ay gawa mo, i-report mo ito sa ilalim ng iyong pangalan. Napakatumpak ng pagkakagawa. Sa totoo lang, baka hindi ko ito magawa ng ganito. Sa sandaling matanggap ko ang pagkilala mula kay Tom, bumuhos ang pasasalamat sa aking dibdib. Ang pagtatrabaho ng walang tulog sa mga nakaraang araw, ang mga sandali ng kalungkutan ay tila nabayaran. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Si Mark ay isang matagal ng empleyado dito. Nagtitiwala sa kanya ang may-ari. Alam ko po. Ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ngumiti si Tom sa aking sinabi. Tama, hindi nagsisinungaling ang mga numero. Nang hapong iyon, tinawag ng deputy manager si Rose, ang may-ari, sa opisina. Sa mesa, nakalatag ang ulat na aking isinulat. Kinuha ni Tom ang isang papel at sinabi, pakitingnan po ito. Isang empleyado ang nag-ipon ng mga data na ito. May isang taong sinasadyang nagnanakaw ng benepisyo. Binuklat ni Rose ang mga dokumento at napakunot noo. Sino ang nag-ipon nito?
Si Hiraya po. Nang marinig ang pangalang iyon, bahagyang tumaas ang kilay ni Rose, ang dayuhang intern na dati niyang pinagtatawanan at binaliwala. Ang babaeng lumikha ng hindi kinakailangang atensyon sa cash register, ngunit ngayon, ang babaeng iyon ay nagpapakita ng katotohanan gamit ang mga numero. Sinimulang basahin ni Rose ng detalyado mula sa unang pahina. Sa una, hindi niya ito pinansin. Ngunit habang binubuklat niya ang mga pahina, lalong naging seryoso ang kanyang mukha. Talaga bang tumpak ito? Sinuri ko na po. Lahat ng numero ay tama. Lalo na ang oras ng trabaho ni Mark at ang nawawalang stock eksaktong magkatugma. Matagal na tiningnan ni Rose ang data. Bilang isang veterano sa industriya ng supermarket, agad niyang nalaman na ang pattern na aking inihanda ay sistematiko at napakatumpak. Ang pinsalang ito. Sa average, halos 700 bawat buwan. Opo. Kung iisipin sa isang taon, malaking halaga po iyon. Naging matigas ang mukha ni Rose. Ang empleyadong pinagkakatiwalaan niya ay niloloko siya. Nakakagulat ang katotohanan ito. Ngunit mas nakakagulat na ang nakatuklas ng lahat ng ito ay si Hiraya. Patawag mo ang batang yan dito. Hindi nagtagal, tinawag ako sa opisina ng may-ari. Kumakabog ang aking puso, ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng pagmamalaki. Sa wakas, may pagkakataon akong ipakita ng buo ang aking kakayahan. Maupo ka. Iba na ang boses ni Rose. Seryoso. Maingat akong umupo sa silya. Ang ulat na ito, ikaw lang ba talaga ang gumawa? Opo. Inabot po ng halos 2 linggo. Unti-unting ginawa gabi-gabi. Tumango si Rose at nagsalita matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi malalaman ang problemang ito. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang salitang salamat mula kay Rose. Bumuhos ang pasasalamat sa aking dibdib. Ginawa ko lang po ang kaya kong gawin. Sa susunod, kung may ganitong bagay ulit, sabihin mo agad sa akin. Ang iyong kakayahan sa pag-obserba at pagkalkula ay malaking tulong sa supermarket na ito. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nagsisimula na akong kilalanin. Hindi na lang isang dayuhang intern, kundi nagsisimula ng kilalanin bilang isang may kakayahang empleyado. Nang gabing iyon, habang pauwi sa aking dormitoryo, naalala ko ang sinabi ni Itay. Mayroon kang espesyal na koneksyon sa mga numero, anak. Balang araw, magniningning ka. Ngayon, tila naiintindihan ko na ang kahulugan ng mga salitang iyon. Hindi nga nagsisinungaling ang mga numero at naging susi ito sa paghahanap ng katotohanan. Bukas ay isang bagong simula. Ngayon, hindi na lang ako isang stock clerk. Naging isang tagahanap at tagalutas ako ng mga nakatagong problema sa supermarket. Ilang araw ang lumipas, naging tensyonado ang kapaligiran sa supermarket. Ipinadala ang isang audit team mula sa head office. Ang mga empleyado ay palihim na nagmamasid at tahimik. Mula sa bodega hanggang sa opisina at mga cash register, nagpatuloy ang isang detalyadong pagsisiyasat. Ginawa ko ang aking tungkulin ng tahimik. Ngunit nahulaan ko na darating ang araw na ito. Nakita ko ang audit team na nagsasagawa ng investigasyon gamit ang data na aking inihanda bilang basehan. Ang pinuno ng audit team ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, mukhang maselan. Maraming beses niyang binasa ang aking ulat, ikinumpara sa aktwal na stock at sinuri ang operasyon. Sa buong proseso, lalong naging balisa si Mark. Mula sa isang taong laging kalmado, madalas na siyang tumitingin sa kanyang relo at madalas na pumupunta sa banyo. Tiningnan ko si Mark na may mabigat na pakiramdam sa aking puso. At dumating ang araw na iyon. Martes ng umaga, tinipon ng pinuno ng audit team mula sa head office ang lahat ng empleyado sa conference room. Mula sa pagsisiyasat na ito, nakumpirma namin na mayroong patuloy na pagkawala ng ilang stock, nagbulungan ang mga empleyado. Lahat ay gustong malaman kung sino ang may kasalanan. Ang may pananagutan ay, ang mga mata ng lahat ng empleyado ay napunta sa may-ari. Naging seryoso ang mukha ng may-ari at tumalikod ng tahimik. Ang responsible sa night shift stock, Mr. Mark Wilson. Biglang tumahimik ang conference room na parabang nagyelo. Si Mark na nasa likuran ay namutla. Sandali, hindi ko ginawa yan. Ngunit ang pinuno ng audit team ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag ng mahinahon. Ang ledger na aking inihanda, ang pagsusuri sa aktwal na stock, ang pagsusuri sa CCTV. Lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Mark. Ang kabuuang halaga ng nawawala sa nakalipas na 6 na buwan ay humigit kumulang 3,800.
Ito ay itinuring na isang sinadya at patuloy na pagkilos. Patuloy na tumanggi si Mark, ngunit sumuko rin sa harap ng mga ebidensya. Sa huli, dinala siya ng mga security guard palabas ng supermarket. Matapos ang pulong, nagulat ang mga empleyado. Mahirap tanggapin na ang kasamahan nilang 3 taon nang nagtatrabaho ay isang magnanakaw. Nagsara ang pinto ng opisina. Tinawag ako ni Rose, ang may-ari, ng tahimik. Pumasok ako sa opisina ng may-ari na may tensyonadong mukha. Hinawakan ni Rose ang isang tumpok ng mga dokumento at nagsalita ng mahinahon. Ang ulat na ito, ikaw ang naghanda, hindi ba? Opo. Sa tingin ko po ay makakatulong ito sa supermarket. Matagal akong tiningnan ni Rose. Ang kanyang tingin ay may seryosong hindi ko pa nakikita dati. Nitong mga nakaraang araw, minaliit kita. Wala akong sinabi. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang isasagot. Mula noong unang araw mong dumating, inakala kong isa ka lang dayuhan na hindi marunong mag-Ingles. Sa totoo lang, binalewala kita. May bahid ng pagsisisi sa boses ni Rose. Ngunit sa nangyari ngayon, kung hindi dahil sa'yo, patuloy sana akong naloloko. Isa si Mark sa mga empleyadong pinagkakatiwalaan ko. Dahan-dahan akong tumingala at nagsalita. Tiningnan ko lang po ang mga numero. Ang mga malamig na numerong iyon ay nagparamdam sa akin ng hindi maganda. Naramdaman kong may problema. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Ngumiti si Rose ng may kapaitan. Oo, hindi nagsisinungaling ang mga numero, ngunit ang mga tao ay maaaring magsinungaling. Umupo si Rose sa tabi ng mesa, tiningnan ako at sinabi, nitong mga nakaraang araw, nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin. Sa sandaling iyon, bumuhos ang pasasalamat sa aking dibdib. Ang sama ng loob at kalungkutan na naipon sa loob ng maraming buwan ay biglang lumabas. Ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng pagmamalaki. Okay lang po. Sa una, hindi ko rin po alam kung ano ang gagawin. Mula ngayon, gusto kong kilalanin ang iyong kakayahan. Karapat-dapat kang kilalanin at karapat-dapat kang bigyan ng mas maraming pagkakataon. Nag-isip si Rose sandali. Pagkatapos ay nagpatuloy, interesado ka bang magtrabaho bilang isang regular na empleyado? Bakante ang posisyon ng stock manager. Nagulat ako. Ang may-ari na ilang buwan lang ang nakalipas ay ayaw pa akong gawing cashier assistant, ngayon ay nag-aalok sa akin ng posisyon ng manager. Talaga po? Kung hindi ikaw, sino pa? Ang taong pinakamahusay na nakakaintindi ng mga numero sa supermarket na ito ay ikaw. Nang hapong iyon, tinipon ng may-ari ang lahat ng empleyado. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa ating tindahan. Ngunit ang taong nagtama ng pagkakamali ay bahagi rin natin. Hiraya, maraming salamat sa iyo. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa akin. Sa pagkakataong ito, iba na ang kanilang tingin. Hindi na malamig o mapaghinala, kundi tunay na pagkakaibigan at paggalang. Nagpatuloy ang may-ari. Mula ngayon, si Hiraya na ang mamamahala sa stock ng ating tindahan. Pumalakpak ang mga empleyado. Sa una, mahina lang. Ngunit lalong lumakas hanggang sa mapuno ang conference room. Habang pinakikinggan ko ang palakpakan, halos maiyak ako. Ilang buwan lang ang nakalipas, walang sinuman ang tumatawag sa aking pangalan ng tama. Ngunit ngayon, nakakatanggap ako ng palakpakan. Matapos ang pulong, maraming kasamahan ang lumapit sa akin. Ang galing mo talaga, paano mo nalaman? Sa susunod, alagaan mo kami, ha? Kahit napabiro ang kanilang mga salita, para sa akin, napakainit nito. Sa wakas, naramdaman kong natagpuan ko na ang aking lugar dito. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang litrato ni Itay sa aking dormitoryo. Tay, nagawa ko na po. Tinulungan ako ng mga numero. Ang Itay sa litrato ay patuloy na nakangiti ng mainit, na parabang sinasabing, magaling, anak. Mula kinabukasan, lubos na nagbago ang aking pang-araw-araw na buhay. Hindi na ako nagtatrabaho ng mag-isa sa isang sulok ng stockroom. Naging isang manager na ako na namamahala sa lahat ng stock ng tindahan. Siyempre, hindi ito madali. Mas malaki ang responsibilidad, mas maraming gawain. Ngunit masaya ako na ginagawa ko ang bagay na gusto ko at sanay ako. At ang pinakamahalaga, hindi na ako nag-iisa. May mga kasamahan ako, may may-ari na kumikilala sa akin. Ang tingin kay Hiraya ay kitang-kita na nagbago. Hindi na lang isang dayuhang intern na magaling mag-compute. Ngayon, siya ay isang pinagkakatiwalaang kasamahan na kayang protektahan ang supermarket na ito. Ilang araw ang lumipas, muling tinawag ni Rose si Hiraya.
Isinara niya ang pinto ng opisina ng tahimik pagkatapos ay dahan-dahang itinulak ang mga dokumentong nakalatag sa mesa. Magbubukas tayo ng isang bagong branch sa malapit. Bakante pa ang posisyon ng manager. Interesado ka bang subukan? Tiningnan ko ang may-ari na may pagtataka. Hindi ako makapaniwala. Ang taong ilang buwan lang ang nakalipas ay ayaw pa akong gawing cashier assistant. Ngayon ay ipagkakatiwala sa akin ang isang buong tindahan. Ako po, oo. Sa una, minaliit kita. Akala ko isa ka lang taong mabilis mag-compute. Ngunit ngayon gusto kong magtiwala sa isang tao. Hindi lang sa mga numero. May sinseridad sa boses ni Rose. Sa mga nakaraang linggo, direkta kong nakita ang iyong kakayahan at responsibilidad. Sa totoo lang, noong una ay nagduda ako. Makakaya ba ng isang batang dayuhan na pamahalaan ng isang tindahan? Tahimik akong nakinig. Ngunit nang makita ko ang nangyari kay Mark, nagbago ang aking pag-iisip. Ang mas mahalaga kaysa sa karanasan o edad ay ang katapatan at kakayahan. At mayroon ka ng dalawang iyon. Matapos ang ilang sandali ng hindi pagsasalita, dahan-dahan akong tumango, susubukan ko po. Magaling, ngunit may isang kondisyon. Okay lang kahit mabigo ka. Kaya't huwag mong pilitin ang iyong sarili. Kung mayroon kang problema, maaari mo akong kontakin anumang oras. Nang gabing iyon, pinag-aralan kong mabuti ang data ng bagong tindahan sa aking dormitoryo. Laki ng tindahan, inaasahang target market, istruktura ng mga empleyado, lahat ay bago. Ngunit hindi ako natatakot. Sa halip, nasasabik ako. Ilang araw ang lumipas, pinuntahan ko mismo ang bagong tindahan. Kahit na hindi pa tapos ang konstruksyon, sa pag-iisip na sa hinaharap ay ito na ang aking responsibilidad. Mabilis na tumibok ang aking puso. Sa panahon ng paghahanda, sumali rin ako sa pag-interview ng mga empleyado. Sa una, naiilang ako, ngunit unti-unti na akong naging natural. Naalala ko ang mga hirap na pinagdaanan ko, kaya't sinubukan kong suriin ang mga aplikante ng patas. Ilang buwan ang lumipas, ang unang araw ng pagbubukas ng bagong tindahan, dahan-dahang binuksan ni Hiraya ang salaming pinto sa harap ng tindahan. Sa pinto, may isang grand opening na karatula. Sa aking dibdib, may isang name tag ng manager na may nakasulat na aking pangalan. May mga kahon na nakatambak sa lahat ng dako. Abala ang mga empleyado sa pag-aayos ng mga produkto. Ngunit sa gitna, nandoon ako. Sa mas maayos na kasuotan, may tumpak na mga tala at isang tingin na tahimik ngunit puno ng tiwala. Lahat, magtipon muna tayo dito. Ang aking boses ay tumawag sa mga empleyado upang magtipon. 8 empleyado lahat, iba't iba ang edad at nasyonalidad. Tiningnan ko sila at nagsalita ng may kalmadong boses. Magandang umaga sa lahat. Ako si Hiraya, ang manager ng tindahan na ito. Kahit na maliit pa lang tayong team, kung magtitiwala tayo sa isa't isa at magtutulungan, siguradong magiging maayos ang takbo ng tindahan na ito. Tahimik na nakinig ang mga empleyado sa aking mga salita. Hindi lang ako isang taong mabilis mag-compute. Isa akong taong handang samahan ang lahat kapag kailangan nila ng tulong. At kung magkamali, okay lang. Kung may hindi alam, magtanong lang kayo. Nang marinig iyon, isang bagong empleyado ang nagtaas ng kamay. Manager, kayo po ba? Yung dating nagtatrabaho sa kabilang tindahan? Yung nag-asikaso ng lahat sa cash register? Gamit lang ang isip? Ngumiti ako at dahan-dahang tumango. Oh, ako nga yun. Noon, ang nakikita nyo lang ay ang counter. Ngayon, makikita nyo na ang taong nasa likod nito. Isang mahinang tawanan ang narinig sa mga empleyado. Tila nagustuhan nila ang aking tapat na sagot. Ngayon ang unang araw ng ating pagbubukas. Maaaring may mga pagkakamali, ngunit kung magtutulungan tayo, malalagpasan natin ito. Kung gayon, magsimula na tayo. 9:00 ng umaga, bumukas ang pinto ng tindahan. Ang unang customer ay isang matandang babae sa kapitbahayan. Bumili lang ng isang kahon ng gatas. Diretso akong pumunta sa cash register upang maghintay. Magandang umaga po. Welcome po sa aming tindahan. Ah, ito pala ang bagong bukas na tindahan. Ang bait naman ng manager. Opo. Magsisikap po ako. Dalaw po kayo ulit. Masayang ngumiti ang matanda at umalis. Tiningnan ko siya at nakaramdam ako ng pagmamalaki. Nang hapong iyon, nagsimulang dumami ang mga customer. Mahaba ang pila sa cash register. Direktang bumabati ako sa mga customer at tumutulong sa pagkalkula. Magandang araw po. Salamat po sa pagpunta. Ilang supot po ang kailangan nyo? Nang may isang customer na nagreklamo na mali ang kalkulasyon,
Sinuri ko ito at itinuwid ng mahinahon. Kung ako ang dating ako, baka nagpanik na ako. Ngunit ngayon, iba na. Sa aking mga mata, walang takot o pag-aalinlangan. Ang lahat ng pang-aalipusta at katahimikan na aking hinarap, ang mga luha at determinasyon, ngayon ay naging isang matatag na tiwala. Nang hapon, tahimik na tumingin si Rose, ang may-ari, mula sa labas ng salaming pinto. Nakita niya akong nakikipag-usap sa mga empleyado at masayang tinatanggap ang mga customer at bumulong, "Magaling talaga ang batang ito." Sa sandaling tumalikod si Rose, isang empleyado sa tindahan ang nagtanong sa akin, "Manager, ano po ba ang nasa likod ng cash register?" Nag-isip si Hiraya sandali, pagkatapos ay ngumiti at sumagot, "Mga numero at ang mga taong naniniwala sa kanila." Tumango ang empleyado. Tila may malalim na kahulugan ang kanyang sagot. Noong una, akala ko, mga numero ang lahat. Akala ko, ang tumpak at walang maling pagkalkula ang mahalaga. Ngunit ang totoong mahalaga ay ang mga taong nasa likod ng mga numero. Nagpatuloy ako. Sa tindahan, maging customer man o empleyado, may mga kuwentong hindi maipapahayag sa mga numero. Ang aking tungkulin ay pakinggan ang mga kuwentong iyon at lumikha ng isang lugar kung saan ang lahat ay maaaring maging komportable. Nang gabing iyon, matapos magsara ang tindahan, nagkaroon kami ng maliit na party kasama ang mga empleyado. Nag-order kami ng manok at pizza at kumain sa shoshishi sa likod ng tindahan. "Manager, pagod na pagod po kayo ngayon. Ang galing po ng unang araw natin. Bukas, laban ulit." Nang marinig ko ang suporta mula sa mga empleyado, napakasaya ko. Ngayon, hindi na talaga ako nag-iisa. Nang gabing iyon, pag-uwi sa dormitoryo, kinuha ko ang litrato ni Itay. "Tay, manager na po ako ngayon. Noong una, natatakot ako, pero nang gawin ko na, kaya ko naman pala." Ang Itay sa litrato ay patuloy na nakangiti ng mainit. "Sabi niyo po dati, mayroon akong espesyal na koneksyon sa mga numero, tama po? Ngunit ang mas mahalaga kaysa sa mga numero ay ang mga tao. Sa susunod, siguradong magagawa ko rin ng maayos." Mula kinabukasan, nagsimula ang aking bagong pang-araw-araw na buhay. Pamamahala ng tindahan, pagsasanay ng mga empleyado, pag-aalaga sa mga customer. Maraming dapat gawin, ngunit masaya. Minsan, may mga mahihirap na sitwasyon at humihingi ako ng payo kay Rose. Ngunit karamihan ay kaya kong lutasin ng mag-isa. Ang mga karanasan at kaalaman na naipon ko sa mga panahong iyon ay napakalaking tulong. Ilang linggo ang lumipas, nagsimulang makilala ang tindahan sa lugar. Ang magiliw na serbisyo at tumpak na pagkalkula ay naging usap-usapan. Lalo na ang aking kakayahan sa mental math ay patuloy na pinag-uusapan. Isang araw, may isang produktong nakasale na may komplikadong pagkalkula. Nasira ang calculator. Hindi ako nagpanik. Ginamit ko ang aking isipan upang mag-compute at sinabi ang tamang halaga. "Wow, ang galing ni manager. Bakit ang bilis niyong mag-compute?" Nang marinig ko ang papuri mula sa mga empleyado, nakaramdam ako ng pagmamalaki. Dati, dahil sa ganitong kakayahan, kinaiinggitan ako. Ngunit ngayon, tinatanggap na ito ng lahat. Sa sandaling iyon, hindi na ako isang intern mula sa Pilipinas. Ako ay si Manager Hiraya. Sinimulan na akong tawagin ng lahat sa pangalang iyon. Ang nasa likod ng cash register, hindi na lang mga numero, kundi ang tiwala at paggalang ng mga tao. At ang mainit na kuwentong binuo ng sama-sama. Ngayon, yakap ko ang lahat ng iyon at humahakbang patungo sa isang bagong pangarap. Ngunit ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lang. Isang araw, isang buwan matapos magbukas ang tindahan, isang district inspector mula sa head office ang dumating ng walang pasabi. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na babae, kilala sa kanyang pagiging mahigpit at sa kanyang detalyadong pagsisiyasat. Ito ang unang pagkakataon na kinabahan ako ng ganito. Kahit na may tiwala ako sa aking pamamahala, ang masuri ng isang tao mula sa head office ay ibang usapan. Naglakad ang inspektor sa bawat sulok ng tindahan. Sinuri ang pag-aalaga sa mga empleyado, ang pamamahala sa stock, ang kalinisan ng tindahan. Sumunod ako sa kanyang tabi at nagpaliwanag, ngunit kumakabog ang aking puso. Matapos ang pagsisiyasat, tinawag ako ng inspektor sa opisina. Kabadong umupo ako sa silya. "Ilang taon ka na?" 22 po. "Karanasan?" "Ito po ang unang pagkakataon kong maging manager." Tumango ang inspektor at sinabi ang mga salitang hindi ko inaasahan. "Magaling,
Sa totoo lang, bago ako pumunta dito, nag-aalala ako. Makakaya ba ng isang batang manager na walang karanasan? Ngunit nang makita ko ang tindahan, nagbago ang aking pag-iisip. Malaki ang tiwala sa iyo ng mga empleyado. Maganda rin ang reaksyon ng mga customer. Lalo na ang pamamahala sa stock, napakasistematiko. Tiningnan ko siya ng may pagtataka. Salamat po. At ang pinakamahalaga, tila naiintindihan mo ang tunay na tungkulin ng isang manager. Hindi ang pamamahala ng mga numero, kundi ang pamamahala ng mga tao. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng malaking kasiyahan. Ang lahat ng pinaghirapan kong matutunan sa mga nakaraang panahon ay tila kinilala. Ipagpatuloy mo lang yan. Siguradong malayo ang mararating mo. Matapos umalis ang inspector, tinipon ko ang mga empleyado. Lahat maganda ang resulta ng inspection. Ito ay dahil sa pagsisikap nating lahat. Pumalakpak ang mga empleyado. Tiningnan ko sila at naisip, naging isang magandang team talaga tayo. Ngunit noon, hindi ko pa alam na isang mas malaking pagkakataon ang naghihintay. Isang linggo ang lumipas, muling dumating si Rose. Sa pagkakataong ito, iba ang kanyang ekspresyon. Nasasabik, ngunit kasabay nito ay mukhang seryoso. Maupo ka, may magandang balita ako. Tiningnan ko siya ng may pagtataka. Nagpa siya ang head office na magbukas ng 3 pang bagong branch sa lugar na ito at gusto nilang ikaw ang mamahala sa buong proyekto. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ako po? Oo, ikaw. Maganda ang ulat ng inspector tungkol sa iyo. Sinabi niyang isa kang bihirang talento. Mabilis na tumibok ang aking puso. Mula sa isang intern na binaliwala ilang buwan lang ang nakalipas, naging responsable sa isang malaking proyekto. Ngunit malaki rin ang responsibilidad. 3 branch, humigit kumulang 50 empleyado. Ano sa tingin mo? Matagal akong nag-isip. Natatakot, ngunit kasabay nito ay nasasabik. Susubukan ko po. Magaling. Ngunit huwag mong kalimutan. Gaano ka man maging matagumpay, huwag mong kalimutan ang iyong unang intensyon. Tumango ako. Hindi ko po kalilimutan. Mahalaga ang mga numero, ngunit mas mahalaga ang mga tao. Ngumiti si Rose. Ang mga salitang iyon ay nagpagaan sa aking loob. Habang inihahanda ang bagong proyekto, naalala ko ang unang araw kong dumating sa Amerika. Ang aking sarili, na nakatayo sa harap ng supermarket sa gitna ng malamig na hangin. Noon, naisip ko ba na makakarating ako sa puntong ito? Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ang posisyon, kundi ang mga natutunan ko sa mga panahong iyon. Ang mga numero, siyempre, ay mahalaga, tumpak, tapat, walang kinikilingan. Ngunit sa likod ng mga numerong iyon, laging may mga tao, may mga kwento, mga pangarap, mga pag-asa ng mga tao. Ang aking tungkulin ay iugnay ang mga numero sa mga tao. Hanapin ang katotohanan, ngunit kasabay nito, alagaan ang mga tao ng may init. Ngayon, hindi na ako natatakot. Gaano man kalaki ang hamon na dumating, kaya kong malagpasan ito. Dahil mayroon akong isang bagay na tunay na mahalaga, ang mga taong naniniwala sa akin, at ang mga numerong nagsasabi sa akin ng katotohanan. 3 buwan ang lumipas, nakatayo ako sa tabi ng bintana ng bagong district office. Sa labas, makikita ang mga construction site ng 3 bagong tindahan. Bawat isa ay malapit ng matapos. Hindi magtatagal, magbubukas na sila. Ngayon, ako ay isang district operations manager na mamahala sa 5 branch, mahigit 70 empleyado. Kapag naaalala ko ang mga araw na nag-iisa akong nag-aayos ng stock sa bodega, napakalaking pagbabago nito. Isang umaga, dumating si Rose. May dala siyang espesyal na balita. Hiraya, maupo ka muna. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Tila may mahalaga siyang sasabihin. Gusto kang papuntahin ng head office sa kanilang headquarters. Kailangan nila ng isang taong tulad mo. Nagulat ako. Ang head office, isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa industriya ng supermarket. Talaga po? Nakita nila ang lahat ng ginawa mo, mula sa kaso ni Mark hanggang sa iyong mga nagawa sa distrito. Sinabi nilang mayroon kang espesyal na talento. Matagal akong nag-isip. Iyon ay isang pagkakataon na hindi ko kailanman pinangarap. Ngunit gusto kong kumpirmahin ang isang bagay. Ano yon? Ang trabahong ginagawa ko po ba ay talagang nakakatulong sa mga tao? Ngumiti si Rose. Siyempre, iniligtas mo ang ating tindahan. Nagbuo ka ng hindi mabilang na mga empleyado. At ang pinakamahalaga, pinatunayan mo na mas mahalaga ang kakayahan kaysa sa pagkakataon. Tumango ako. Iyon ang sagot na gusto ko. Kung gayon po, susubukan kong pumunta.
Magandang desisyon. Ngunit huwag mong kalimutan ang mga natutunan mo dito. Hindi ko po kalilimutan. Sa unang araw ko sa head office, kinabahan ako. Doon nagtitipon ang mga pinakamagagaling sa industriya ng supermarket. Ako ay isang dayuhan lamang na nagsimula sa stockroom ng isang maliit na supermarket. Ngunit sa sandaling pumasok ako sa conference room, naalala ko ang sinabi ni Itay. Ang mga numero ay kaibigan mo, anak. Hindi sila kailanman magsisinungaling. Totoo iyon. Dinala ako ng mga numero dito. At may mga tao pa ring naniniwala sa mga numerong iyon. Ang aking unang proyekto ay ang pagsusuri sa sitwasyon ng pagkawala ng mga tindahan sa buong bansa. Ito ang trabahong pinakasanay ako. 3 linggo ang lumipas, nagsumite ako ng isang detalyadong ulat. Natuklasan ko ang mga nakatagong pagkawala ng mahigit 10 tindahan sa buong bansa. Ang kabuuang halaga ay umabot sa daan-daang libong dolyar. Sinabi sa akin ng pinuno ng departamento, Hiraya, ang pagsusuring ito ay kahanga-hanga. Paano mo natagpuan ang mga pattern na ito? Ngumiti ako at sumagot. Nagsasalita po ang mga numero. Kailangan lang pong makinig ng mabuti. Pagkatapos noon, mabilis akong umunlad sa head office. 1 taon ang lumipas, naging pinakabatang department manager ako, responsable sa sistema ng pamamahala ng stock sa buong bansa. Ngunit hindi ko kinalimutan ang aking unang intensyon. Gaano man ako kaabala, lagi kong inaalala na mas mahalaga ang mga tao kaysa sa mga numero. Isang araw, nakatanggap ako ng isang espesyal na email. Mula ito sa isang empleyado ng tindahan kung saan ako dating nagtrabaho. Manager Hiraya, ako po si Sarah, na dating nagtrabaho kasama nyo. Gusto ko lang pong sabihin na ngayon, isa na rin po akong deputy manager. Ang itinuro nyo sa akin na maniwala sa sarili, magsikap at kikilalanin din, naaalala ko pa rin po hanggang ngayon. Salamat po. Habang binabasa ko ang email na iyon, halos maiyak ako. Mas makabuluhan iyon kaysa sa anumang tagumpay. Ngayon, madalas akong magbigay ng panayam sa mga universidad at mga research institute. Nagsasalita sa mga kabataan na nangangarap na magtrabaho sa ibang bansa. Huwag kayong matakot sa hirap, maniwala kayo sa inyong kakayahan. Magsikap ng tapat. At ang pinakamahalaga, alalahanin na sa likod ng mga numero, laging may mga tao. Matapos ang panayam, madalas may mga estudyanteng nagtatanong, kung bibigyan ka ng pagkakataong pumili ulit, gagawin mo pa rin ba ang parehong desisyon? Lagi kong sinasagot ng pareho. Opo, bawat hirap ay nagpatatag sa akin, bawat kabiguan ay nagturo sa akin ng mahahalagang aral. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Inay sa Maynila. Nay, magaling po ba ang ginawa ko? Hiraya, anak, sobra-sobra na ang galing mo. Siguradong ipinagmamalaki ka rin ng Itay mo sa langit. Matapos ibaba ang telepono, tiningnan ko ang tanawin ng gabi sa labas ng bintana ng opisina. Ang mga ilaw ng neon ng mga supermarket ay nagniningning sa malayo. Doon, hindi mabilang na mga tao ang nagtatrabaho, hindi mabilang na mga pangarap ang umuusbong. Naalala ko ang unang araw na nakatayo ako sa harap ng supermarket. Ang takot at pag-asa noon, ngayon ay naging isang mahalagang alaala. Sa likod ng cash register, napakaraming bagay talaga. Mga numero, katotohanan, hamon, paglago. At ang pinakamahalaga, ang mga kwento ng mga tao. Ngayon, alam ko na, ang tunay na tagumpay ay hindi ang posisyon o sahod, kundi ang pagtulong sa iba na maabot ang kanilang mga pangarap at ang pagpapatunay na ang pagsisikap at katapatan ay kikilalanin sa huli. Hindi nga nagsisinungaling ang mga numero, ngunit ang puso ng tao ay hindi rin nagsisinungaling. Kapag tinatrato natin ang mga numero ng may katapatan, tulad ng pagtrato natin sa mga tao ng may katapatan, mangyayari ang mga himala. Bukas ay isang bagong araw. May mga bagong hamon at bagong pagkakataon, ngunit hindi ako natatakot. Dahil alam ko, ang tunay na lakas na mayroon ako ay hindi ang bilis ng aking pagkalkula, kundi ang determinasyon na hindi sumuko at ang lakas ng mga taong naniniwala at tumutulong sa akin. Ang kwento ng isang ilaw sa gitna ng ulan. Nagustuhan mo ba ito ngayong araw? Mag-iwan ng komento at ibahagi sa akin. Bawat salita mo ay isang inspirasyon upang patuloy na lumikha. Ikwento mo sa akin kung ano ang ginagawa mo ngayon o kung may mga masasayang bagay na nangyayari. Gusto kong marinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, naway maging kasing liwanag ng kwento ngayon ang bawat araw mo.
Salamat sa panonood ngayong araw at hanggang sa muli.